tayo sa isang TED Talk or podcast forum discussion about sa social studies, trends, and issues. Ngayon, pag-uusapan natin ngayong gabing ito, ano nga ba yung mga social problems and related issues na kinakaharap ng taong bayan or ng Pilipinas in particular. And magbibigay tayo ng 3 points na related sa isa't isa. Pero before that, let me magpakilala, introduce myself. So, si Brandon Lizardo, isang pinsan or pinsan ako ni Joey. Hindi mo tagal kami magkakilala. Saan pinag-aaral? Nag-aaral ako sa LSP Santa Cruz bilang isang civil engineering student. And yun, commute. Tapos ako, si Monitor Joey, a social studies student, teacher, soon-to-be teacher. So, without further ado, let's start. So, mahati yung topic sa tatlo, and ang pinakauna natin is setting priorities and necessities as a Filipino, as a student, and as a citizen. So, today naman, and ang pinaka-mainit na topic or hot word is inflation, and it marks scars to Pilipino kung ano nga ba yung priorities nila and necessities. Ano kaya yung mga opinion mo regarding dito? Wala kasi ako masyadong paalaman pagdating sa mga ganang related sa pag-increase ng prices. Pero sa tingin ko, yung indirect effects na out of the national affairs natin, yung parang mga kaganapan internationally, yung parang nagkakaroon ng hidwaan, magiging related sa mga magkakaibang bansa, nagkakaroon sila ng indirect effect dun sa natin, sa economy natin kung nagkakaroon ng inflation, yung pagtaas ng mga prices. But in other means, do you agree din ba na it is in the state of the governance? Not in particular, but in the current governance, but ganun nga ba kataas mga presyo ng bilihin? Para sa akin, siguro dapat yung priorities natin, proper priorities and necessities. May mga alternatives na pwedeng gawin yung gobyerno natin upang pwedeng mangyari, i-increase nila yung price nito, pero ibababa nila yung price na specific na to. In relation sa kung gusto nila ibaba yung bigas, pwedeng babawin nila yun sa other product. Sabihin natin, hindi siya high in demand, pero kumbaga bababaan natin yung presyo na high in demand, kumbaga yung bigas nga, para mas maging available sa taong bayan. Kumbaga priorities and necessities, more of quality rather than the quantity. Do you think ba? And I don't know if the government itself can achieve that kind of, sabihin na natin, may proper term dito. Hindi siya yung conventional. May specific term yun. Kaya siyang magawa ng government, but parang siya matagal ng usapin, kumbaga, matagal ng issue. Pero somehow, hindi nila magawan or hindi nila ginagawa ng paraan. Yung parang yun nasa set aside yung priorities nila, tapos nakapapoksit sa ibang mga bagay na dapat pwede namang i-ayusin in rank or in order yung priorities natin sa mga bagay din. Tapos yun, sige. In line with that na rin, ang current minimum wage, pagkakalam ko is 600 pesos. And ayun na yung pinaka-mababa talaga. Pero hindi rin alam at hindi naman lahat ng company ay sinusunod yung ganong minimum wage pagdating sa isang magagawang Pilipino. Kasi yung iba, contractual. Wala naman silang... Hindi yung consistent. Or tumataas yung sahod nila. It depends pa rin. Tapos, sa tingin mo ba, para sa akin yung 600 pesos sa isang pamilya, siguro hindi siya kaya in terms of, in terms of budget, no? Kahit isang araw, hindi kakayanin siguro eh. So ito, example na rin mula sa akin. Sa isang pamilya na binubuo ng 3 anak, pati ng nag-asawa na, nanay at ama, na yung parang nag-gain ng ama ko ay around 600 to 800 pesos a day. Masabi ko sa taas ng bilihin, sa other priorities, yung mga bill ng kuryente, tubig, yung mga supply na ginagamit ko sa bahay. Siyempre, hindi naman naikot lang yan basta sa tubig, kuryente, pagkain. Siyempre, meron pang pananamit, sustenance ng bahay, yung mga support, mga bagay. Masasabi ko, kulang talaga. Parang mga kailangan ng utang, kailangan sa sideline, kailangan overtime. Naghahanap buhay para sa pamilya. Hindi ba tatlo kayong nag-aano? Hirap lang. Naranasan ko ngayon na 47 pesos or halos 50 yung pamasahe mo mula dito sa lugar namin papunta sa school. And then yung dala ko lang na baon ay 100 pesos lang. Baga 50 ko punta, 50 ko. Wala nang baon para sa sarili ko. Talagang daan na lang sa tsaga. Ang binibigyan naman ng pasura, minsan baon ng school, pati baon na binalog, pero hindi talaga. So yun, sa bagay. In a larger picture, we can both agree na yung necessity and priorities ng isang particular na tower, the government itself with its people is sobrang hirap. But sa tingin mo ay it is feasible na ma-remove yung ganung factor in the current situation of the Philippines? Tingin ko hindi. Since parang ang idea or concept ko sa kanya is that kung ngayon pa magbabago, bakit hindi pa dati? Nasa dinami-dami ng naging presidente or ng tumayo sa gobyerno, bakit ni isa man lang hindi nagawa ng solusyon? Pwede sabihin na iba, mo kasi yung pamamahala nila dati sa pamamahala ngayon. Magkaiba naman yung supply and demand. Iba yung pangangailangan dati kumpara sa ngayon. Kaya, ewan ko kung masusolusyonan. Kasi kung kaya mo talaga solusyonan, bakit wala pa akong makikita ni isang gobyerno dito sa bansa o sa mundo natin na nakakahanap ng perfect formula or method para sigasuhin yung mga problema, kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi nila magawa ng paraan. Siguro ito na lang din. In different factors like population itself at siguro yung migration din ng tao. Nakakala ng ibang Pilipino or ng mga nasa probinsya ng locality or ang Maynila or ang urbanized cities ay puno ng trabaho. Tapos gusto mong lipat dito kasi pili ko, hindi ko mamuhay dito. Tapos pagdating nila to. So yun, mas lalong mahirapan nila. Sobrang baba ng ibabayad sa kanila na 8 hours to 12 hours sila magtatrabaho, tapos ibigay sa'yo 500 to 600 na payment per.
So, yun. Hindi ka nakakayong So, sa isang araw eh. Tama. Umaga pa ng halihan ng punan namin. Ubus na agad yung pera mo. Wala pang paligo, wala pang kuryente. Yun nga, a necessity of the Filipino. And yun, all agree na ang 600 pesos, mapa-contractual man o regular na hindi kaya dahil sa state ng Philippines or the economy itself. So, yun, siguro align pa rin ito dun sa topic, no? Na after that, many problems and crises that the Filipino citizens face. Ito naman, hot seat din itong topic na ito, but ngayon lang siya naging hot seat, but the Filipinos still consider it non-verbally or hindi sila madalas na pinag-uusapan. Yung mental health. So yun, yung pangalawang topic natin is mental health. Ano siya? Na-neglect ng karamihan. Yes, tao. neglect. Ayun. So tingin mo ba, in terms of mental health, we can agree na it is required for all people to consult themselves in terms of mental health. Oo. Ang main opinion ko dyan is that para magkaroon ka ng maayos na buhay, dapat tayo maintindihan yung sarili mo. Inintindihan mo kung ano yung weaknesses and strengths mo, saan ka ba nagkukulang, saan ka ba magaling, paano i-utilize yung talents mo, pati yung kasi pag unang-una sa lahat, hindi mo kilala yung sarili mo. Hindi mo maintindihan kung bakit ganito nararamdaman ko, bakit unmotivated ako, ba't hindi nag-improve yung buhay ko kahit sobrang daming hirap pa yung gawin ko sa araw-araw kong pangkailangan. Di ba? Ano kasi yun eh? Ano siya? Kailangan, papaulit-ulit na ako sa point na kailangan mo talaga intindihan kasi sobrang importante at sobrang talaga. Pag naintindihan mo yung sarili mo, madali na para sa yung stress management, magagawa mo mag-open sa ibang tao, magagawa mong ipa-intindi sa mga tao sa paligid mo yung... Unavoidable din talaga yun. Neglection and yung stress. Stress can be managed, pero pag patuloy mo nile-neglect yung sarili mo, isipin mo na rin na yung mga problema or yung issues na kinakaharap mo is yung tubig, and then paulit-ulit mo na siyang in-store up sa battle. Sooner or later, mapupuno yung battle na yun, saan yung magka-crack or tuloy yung breakdown. Madalas yan, kaya dapat i-prioritize natin yung mental health natin kasi it could come out in the worst possible way na lahat ng sama ng loob mo, lahat ng galit na naiipon sa loob mo, may bibigay mo sa isang tao na hindi naman deserve Tama. Siguro domino effect na rin in terms of the mental health of people na rin. Regardless of status naman siguro din kung mayaman, siguro if mayaman, avoidable somehow, but siguro sa isang or average, diba? Naging humor na ng mga tao na if money cannot buy you happiness, Tama. Bigyan mo na sa akin. Kasi totoo ako necessity din, pero necessity siya, feel diba? ko ano siya, parang conception ng buhay na kapag paldo, yung ginagamit, or pag ang dami mo ng gantong bagay, somehow may magiging lacking or pagkukulang sa buhay mo. Para siyang equality and balance ng buhay mo. But out all in all, di ba ang mental health, may problem, sobrang lawak. Sobrang lawak masyado. And somehow, buti naman nalilift up na rin sa sa Philippines na it is a taboo to na ara-ara mo lang, mag-aari-ari ka lang. Equivalent sa dati ng sex ed eh. Na pag nagsabi ng pepe, bastos mo naman. Tabu siya. And siguro, hindi napapahalagahan talaga in terms of parang what the means, what are the means, di ba? May bearing ba ito pag-usapan yun? Pero ngayon, siguro unconsciously, but consciously, Filipinos are experiencing it regardless kung ano man sila. Students or workers, nakatanda, bata, ano na rin eh. Pinakamalala talaga na Oo, kasi in terms of that, mental health problems, if nagano siya sa bata, it cause trauma to the Cause trauma and then like magkakaroon ng impact sa pagdating sa mga teenage, adolescence, adulthood. Yun, masyadong mahirap na rin. Kaya dapat maging aware din tayo. And especially na rin in terms of mental health, ang isa sa mga victim talaga na is yung mga students right now experiencing time management, malalang workload, travel distance. Hindi naman sinisisi yung curriculum itself, but gaano kasi maraming factors din na nakaka-affect dun sa concept na yun na pagkakaroon ng problema sa mental health natin. But totally naman talaga in terms of a student can handle it properly. Hindi lahat, ganyan yung level na lalo na if the workloads or yung task sa student is, di ba? Bukod pa doon, yung problem sa bahay. Dapat ito rin, hiwalay magulang mo, pati yan ang ginag-aaway, paano makapag-aaral ng bahay sa bahay. Dami po, dahil di mga working student, di ba, hindi sila talaga yun, ang hirap doon talaga. Nila, may pangpapasok ba ako bukas kayo, magpumasok bukas. Di mabalance yung time. Yung madalas nga, ang nangyayari na lang, if they want to earn money, madalas nag-ano din sila sa Jollibee or sa McDo o sa anumang fast food chain, tapos umaga, mag-aaral, tapos gabi, hanggang morning. Sobrang mental health din, pati physical health talaga na dadamay sa kanya. So yun. So, students, and for the last topic na subtopic natin is the education. So, nalawan nito, but we keep lang din, an average. Focus lang tayo siguro, in terms of education, we can talk about is the curriculum itself and education. Siguro yun nga, dahil nahihirapan din yung mga estudyante in terms of education. Sa tingin mo ba, ito agad yung tanong kasi naisip ko matagal na, sa tingin mo ba, it is required for the tertiary education itself, college na tayo para standard dun sa college, na kunin yung isang subject or required siya, di ba? Kahit hindi siya related din sa course mo, di ba? Compulsory na. Major subject. Para sa akin, ang concept ko sa kanya, ang own understanding, hindi naman ilalagay yan kung wala yung relevance or use. Let's say,
nakikita ko lang yung halaga ngayon, especially sa mga minor subjects ko, kagaya ng UES, kagaya understanding the self, art appreciation, and then the isang pinaka-natutuhan ko, civil engineering orientation. Ay, hindi siya major? Hindi siya major, minor lang siya. Pero ang nakakatawa sa kanya, bakit kailangan mo intindihan ng isang engineering student kung ano ba yung weights nung pinili niya na, and similar parang yun, ang ganda pakinggan nito, reflection ganda lang ng pangalan nito, sige papasok ko dito, pero not fully knowing kung ano ba talaga yung dala. Yung tatakapin mong path na yun. Yan nangyayari, nagiging resulta na, unprepared ng estudyante, hindi ko na-expect to, nakagraduate ka, ano gagawin ko? Parang ganun yung isa mga problem nila. Let's focus on the understanding the self na isang minor subject and then art appreciation. May mga tinuturo yung mga pro, may mga natutunan tayo mula sa mga educators natin na hindi lang siya for the application, specifically do sa program or course natin. Nakunwari, civil engineering. Ganyan hindi ma-relate. Ano gagawin dito kung hindi din mo sarili? Ang malaga doon, nare-relate natin siya dun sa if you understand yourself, alam mo na maraming gagawin ka kinabukasan. Alam mo maraming kang exam kinabukasan. Gagawin ko. Sige, mag-let go lang dito. Mag-relax lang ako. Hindi siya tama. Hindi siya tama. Grade siguro yung mga subject. Ganyan mahala. Yan, tutulong sila. Although, nahihirapan ka ng minor subject na ang gagawin. Pero, change of perspective, change of perception. Kaya ako pinapahirapan ito. Kaya isang mahirap na pangyayari sa buhay. Just yourself now. Ano siya? It's a general skill. Yung skill na matututunan mo in times of hectic na schedule, sobrang daming sabay-sabay na bagay. Hindi lang siya doon sa trabaho mo, kundi life lesson na rin. Kumbaga, ang school or ang isang university ay hindi lang ang tanging purpose niya is turuan ka kung ano yung gusto mong matutunan. Tuturuan ka nila generally sa buhay mo. Ang nakikita ko lang na issue sa kanya or problema is that aramihan ng estudyante, they fail to understand or see the purpose ng mga bagay na nangyayari. Nakahirapan naman ako na to kasi ba't may remove the idea na minsan talaga nagpapakita yung isang minor subject na parang bilang major. Mas malala pa yung major. Pakpak! Tapos nga, kung may hirapan ka lang, ano nagdudusa ka? Change in perspective na lang talaga. Na, parang, I see no pero point may problema sa harap mo, tapos isip mo, lalo pa sa problema. Pero if you're given a chance to decide if you want courses na only major, do you accept it in the current curriculum? Since already we, di ba, elementary, high school, senior high school, hindi pa ba yun sapat, di ba? Hindi pa ba yun sapat para maging compulsory na guide mo to tackle the college course, di ba? Kasi yung madalas naman din, katulad ng reading and writing, ano din siya naturo na siya, di ba? Di ba? Oo. Ngayon, ito, real to, bilang isang engineering student, sinampik ako ng realidad. Bakit? Ang daming tinuturo, alam niyo yung, daming tinuro sa atin ng elementary, tinuro tayo ng basic operations, yan yung mga, papasok ko yung PEMDAS na yan, yung parenthesis, exponent, and then manipulation, division, addition, subtraction, yung mga ganung bagay pa. Tapos pagdating mo ng high school, tinuro mo itong algebra na to, kung paano ba ina-apply yung unknown values sa mathematics. Ang level up. Ang nakikita ko sa kanya, yung purpose ng, sabihin natin, isang minor nga na sila, na parang nag-a-act as major, MMW, Modern World Mathematics. Ang understanding ko sa kanya, ba't pa yung ilalagay? Hindi mo gagamitin yan sa ano ko. Ang ano pala sa kanya is that, nagkakaroon ka ng recap or understanding yung mga natutunan mo. Although, tinuro naman elementary, tinuro siya ng high school, tinuro na siya ng senior high, tapos pabalik pa na yung college. Sabihin ko sa inyo, hindi lahat nare-retain ng utak. Hindi lahat ng tinuro sa'yo, dati ng elementary, dati tinuro ng high school, lahat yung ma-apply mo dito. Hanggang ngayon, nagkakaroon pa ng problema kung paano ko ba i-define na kung ano ba ang adjective, ano ba ang adverb. Siguro ito lang, bagay. Kailangan nyo bang reviewin kung ano ba ang adjective at adverb. Last na itong idea na to. Ito yung subject na hot seat din ng halos lahat, the NSTP. National Service Training Program. Madalas, lalo na sa experience ko, is the CWDS na required ROTC and LTS, the Literacy Training something. Tapos ROTC, di ba? Required siya somehow, pero hindi ko alam. Hindi mo alam yung purpose. Hindi, alam mo yung purpose, but the curriculum itself, lalo na sa, sorry, magbabanggit, sa LSPU, yung CWATS kasi namin doon ay, dahil nga required siya, bumili, madaming bibilhin. Bibili ka ng t-shirt, bibili ka ng libro na dalawang libro na yun. Napipilasin mo. Tapos meron pa kaming graduation. Sobrang hectic naman doon, di ba? Na siguro para sa akin, that course, or hindi siya talaga. Siguro, kung ihalin tulad siya sa minor, as a required, siguro, mag-ano na lang, dahil nasa 21st century education naman tayo na imbes na pabilihin yung mga estudyante ng mga notebooks, mga libro, ng t-shirt, ano na lang, PDF or soft copy na lang para yung mga students ay hindi mahirapan sa pagbili, di ba? Para sa akin kasi, bilang isang estudyante, hindi rin natin fully nakikita kung saan ba ginagamit or dinadala yung mga payments natin. So, walang transparency at all. Transparency at all. For fairness, tumingin tayo sa perspective or side nila na pwede ang nangyayari, ginagamit yung funds natin sa pag-ayos ng documents, pag ng materials para i-certify na natin ka bilang isang estudyante. Although pwede naman siya i-record in a digital form. Diba? Pwede siya i-computerize na kumbaga. And then bakit i-detect sa atin yung computer bills? Siguro, una sa lahat, para hindi magkaroon ng ganitong confusion or misconception yung estudyante, transparency sa gastos. Kasi sa ROTC naman, ako bilang ROTC mula sa Space of the House, hindi siya mabayad, kumbaga, parang yung bayad mo lang is yung bell, yung uniform mo type C, and then yung bulga. Then yung parang pinamagiging malaking bayad mo lang is yung graduation, which is yung... Magkano yung graduation? 300 pesos yung... 300 pesos. Para sa akin kasi,
yan ay parang may use pa rin siya, or another way para yung school ay mag-gain ng profit. While sariling perception lang to, wala akong sariling basis sa kanya, parang it's a way to give back sa school. While although binabayaran mo yung tuition natin ng gobyerno, kasi parang public or state university siya. Siguro kung private yun, okay lang, maningil na maningil, pero sa akin siguro, para hindi magkaroon ng ganang problema yung estudyante, kasi hindi naman easy or hindi lang madali para sa isang estudyante na piliin ng ROTC. Kasi parang kung iisipin mo siya na pag nag-ROTC ako, makatipid ako. Pero yung tipid na yun, may kapalit siya. Pagod, pagtsatsaga. Pag nag-siwats ka naman, paisi-isi ka. Pero bawi siya sa payment. Ang tingin kong dapat maging solution dyan, kung hihingi ka man ng solution or opinion ko about it, is that, alam mo yung parang ginagawa ng mga prof kapag magsisimula yung semester. Yung parang may binibigay sila na paper or parang acceptance na tinatanggap mo yung curriculum, tinatanggap mo yung lahat ng mangyayari sa siguro. Ito sa demographic survey din. Students. Makikita ko yung ganito yung gagawin. Parang pre-test for the students, no? Para maging handa man. Maging handa sila na. Makikita ko na, may possibility na magkakaroon kami ng tour, or magkakaroon kami ng seminar, magbabayad ako ng 5K, 2K, 3K, or 1K. Okay, ayaw siya bayaran. Pero kung ganun lang din naman, makikita mo nga, para magkaroon ka ng safer and far better choice kung ano pipili mo sa NSTP. Well, although hindi siya pasok sa GWA ng isang estudyante. Parang mukha ka naman sa sarili mo, dito, para sa ito. Hindi naman magagamit. Pero ano siya, parang di ba ang purpose niya is like to serve for the country. If hindi ka man sa yung idea ng military science, pwede ka tumulong sa cleanliness. Di ba? Ano bang main purpose ng isang CMOS, kumbaga? CWDS. Work to the help the community. Kaso, siguro, pero hindi ganun hindi siya na-practice talaga. Siguro, nandun na rin yun sa nag-a-apply ng mismong subject or nung NSTP subjects talaga. Ganun yung idea. Sa akin kasi ibang klase yung effect pati impact ng ROTC. Hindi lang siya sa hindi lang siya bilang isang subject or binary related na subject. Discipline, consistency, pati yung management mo sa sarili mo. Although may problema pa rin sa time management ko, pati procrastination. Pero makagawa ka naman ng parang. Yeah. We can come to a conclusion about these 3 topics na sobrang hectic talaga na necessities and priorities. The mental health, individual, wag na tayo selective bilang isang student. And the education itself, lalo na tertiary education. Mahirap siya. And nandun talaga yung title na sabihin na isa siyang social issue and social problems today. Na pinaface natin. Pinaface na isang Pilipino by in terms. So, ako naman, ang sabi ko lang din sa dulo na siguro, in general, yung tatlong yun, unavoidable siya dahil in terms na rin ng governance. But you can handle it well if as proper you can stand on your own feet, no? Na given na kaya mo i-properly manage yung pamumuhay mo. If individualistic ka, on my take, if individualistic ka, na ang paniniwala mo or yung concept mo is that nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Siguro kung in a very limited or unfair na environment, kung it's every man for himself lang, ikaw at ikaw lang din yung magdadala sa sarili mo. Hindi mo kailangan umasa sa iba. If ganun yung paniniwala or yung perspective mo. Pero in a general manner, yung pagkakaroon ng straight priorities and then the necessity, mental health as well as is yung education. It all depends on your management talaga. So yun, it's a evening of issues and talks talaga. And siguro mahaba talaga itong usapin na to and yung topics. So, and we will discuss this prep talk and continue na lang tayo if may mga time. So again, I am Manipur Joey taking Bachelor of Secondary Education at Laguna State Polytechnic University, Social Studies major. And I'm Brandon Dilisardo, that is from a student of College of Engineering, kasi civil engineering student in the LSP Campus.